Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, pinagpapatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanuhunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propeta. Sa sinabi niyong iyan, inaamin niyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paano po ba natin nakikilala ang isang tunay na tao? Marahil sa panahon po natin ngayon, mas binibigyang pansin po natin ang labas na kaanyuan. May mga pagkakataon na kapag tinitingnan natin ang mga tao o ang kapwa natin, binabase natin yung ating paggalang sa kanya, minsan base sa kanyang pisikal na katayuan. Maganda ang kanyang kasuotan, marahil ang pag-iisip natin, may kaya ang taong ito. Maganda ang kanyang tindig, marahil mataas ang kanyang pinag-aralan, dapat bigyan natin ng respeto ang taong ito. Pero mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo para sa araw na ito, na ang tunay na pagkakilala sa tao ay hindi sa kung ano ang pisikal, kundi ang tunay na pagkakilala sa isang tao ay ang pagkilala natin sa nalalaman o sa nilalaman ng kanyang kalooban. Magandang tingnan mga kapatid, paano po ba natin pinapakilala ang ating sarili sa iba? Madalas po ba nating ipinapakilala ang ating sarili bilang masiyahin? Kung tunay tayong masiyahin, ang laman po ba talaga ng puso natin puno ng kagalakan, puno ng tuwa? Pinapakita po ba natin sa ating kapwa o pinapakilala po ba natin ang ating sarili sa iba na tayo ay mapagmahal, matulungin sa ating kapwa? Kung tayo'y tunay na mapagmahal at matulungin, dapat ang laman din ng puso natin ay busilak na kalooban. Dapat ang laman din ng puso natin ay puro positibo sa buhay. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan, mga kapatid? Dahil sa panahon po natin ngayon,
madaling maging mabuti sa mata ng ibang tao. Sa panahon po natin ngayon, madaling maglagay ng maskara upang ang ibang tao'y makita ang kabutihan sa atin. Pero mga kapatid, napakaganda ng pagpapaalala sa atin ng Panginoon na kailanman hindi natin maloloko ang Diyos. At kung hindi natin maloloko ang Diyos, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos ang tunay na pagkatao natin. Alam ng Diyos ang nilalaman ng kalooban natin. Pwede tayong maging mabuti sa harapan ng iba. Pero kailanman ng Diyos, hindi natin maloloko. Dahil alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung sino tayo. Kaya nga, napakaganda po nung ating Salmo Responsorio. At ano po yung sinabi natin sa ating Salmo Responsorio? Ako'y iyong sinisiyasat, kilala mo akong ganap. Sino ang tunay na nakakakilala sa atin? Hindi ang mga taong pumapalakpak lang sa mga kabutihang ginagawa natin. Ngunit ang tunay na nakakakilala sa atin ay ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na alam ang laman ng puso at kalooban ng bawat isa sa atin. Kaya magandang tanungin din mga kapatid, ako ba talaga'y nagiging totoo sa buhay ko? Ako nga ba talaga'y totoong sumusunod sa Diyos? Ako nga ba talaga'y totoong sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno? Pwede tayong maging banal sa harap ng ibang tao. Pwede tayong maging madasalin sa harap ng ibang tao. Pwede tayong maging mabuti, matulungin sa harap ng ibang tao. Pero sinasabi po sa atin mga kapatid, ang tunay na nakakakilala sa atin ay ang Diyos at ang sarili natin. At kung patuloy nating niloloko ang sarili natin dahil tayo nagiging mapagpaimbabaw, ang niloloko natin, hindi lang ang sarili natin, kundi niloloko din natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan at magandang pagdasalan at hingi po natin ng grasya mula sa mahal na pong Jesus Nazareno na tayo po'y maging totoo at maging tunay sa ating mga sarili. Marami na pong peke sa mundo. Marami na po ang nagpapanggap sa mundo. Marami na pong mapagpaimbabaw sa mundo. Pero sikapin po natin bilang mga tagasunod ng Diyos, bilang tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, magsumikap tayong magpakatotoo. Dahil sa mga oras na tayo nagpapakatotoo, yan din ang mga pagkakataon at oras na tayo nagbibigay papuri sa Diyos. Amen.